Paano kung sa isang iglap, sinabi ng tadhana na kaunti na lang ang oras mo? Hanggang saan ang kayang isugal ng taong nagmamahal sa'yo para iligtas ang buhay mo? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Katrina. Tahimik na nakaupo si Katrina Santos sa mahabang pasilyo ng Philippine Heart and Cancer Medical Center sa Quezon City. Nakatingin lamang siya sa puting pader sa kanyang harapan, ngunit wala siyang tunay na nakikita. 20 minuto na ang nakalipas mula nang marinig niya ang mga salitang tuluyan na nagpabago sa kanyang buhay. Pakiramdam niya, unti-unting nawala ng kulay ang buong mundo. Kalahating oras lamang ang nakaraan, isa siyang masayang asawa at mapagmahal na ina. Ngayon, para bang biglang ipinagkait ng tadhana ang kinabukasan na matagal niyang pinangarap. Habang pinipigilan niyang maiyak, dahan-dahang lumapit ang doktor na nagbigay sa kanya ng napakasakit na balita. Matanda na ito, may mapuputing buhok at baka sa mukha ang mahabang panahon na ginugol sa pagliligtas ng buhay. "Bakit nandito ka pa?" Malumanay nitong tanong. "Mas mabuting umuwi ka na muna at magpahinga. Kailangan mong maging matatag." Hindi sumagot si Katrina. "Alam kong mahirap tanggapin," patuloy ng doktor. "Oo, mabilis ang paglala ng sakit mo. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa." Unti-unting tumingala si Katrina. Namumugto ang kanyang mga mata. "Dok, sabihin niyo po ang totoo?" Huminga ng malalim ang doktor. "Kung dito lang tayo magpapagamot, napakaliit ang tsansa." Parang may humigpit sa dibdib ni Katrina. "Pero kung may papasok ka sa isang specialty hospital sa ibang bansa, katulad ng Singapore, mas malaki ang posibilidad na gumaling ka." Napangiti siya ng mapait. "Dok, hindi po namin kayang bayaran yon." Hindi mayaman ang kanilang pamilya. Ang asawa niyang si Marco ay nagtatrabaho bilang Chief Security Officer ng isang kilalang negosyante sa Makati. Sapat lamang ang kinikita nito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pag-aaral ng kanilang 5 taong gulang na anak. "Kung ganon," sabi ng doktor, "dito natin gagawin ang operasyon. Bumalik ka bukas ng umaga. Huwag na nating sayangin ang oras." Tumango si Katrina. Pagkaalis ng doktor, tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga balikat. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang asawa na unti-unti na siyang nawawala ng oras. Mula pagkabata ay tila hindi na naging patas ang buhay kay Katrina. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Ang tanging alaala niya sa kanyang ina ay isang babaeng laging lasing, magulo ang buhok at madalas siyang pagalitan kahit wala naman siyang kasalanan. Hanggang sa isang araw, 6 na taong gulang pa lang siya nang iwan siya ng kanyang ina sa terminal ng bus sa Cubao. Hindi na ito muling bumalik. Lumaki si Katrina sa isang ampunan. Habang ang ibang bata ay sinusundo ng kanilang pamilya tuwing Pasko, siya naman ay tahimik lamang na nanonood sa bintana. Nasanay siyang mag-isa. Nasanay siyang walang ina. Nasanay siyang walang naghihintay sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat matapos siyang makapagtapos ng high school. Doon niya nakilala ang lalaking tuluyang nagpaniwala sa kanya na maaari pa ring maging masaya ang buhay. Si Marco. Matangkad, gwapo, malinis manamit. Laging may mainit na ngiti sa labi. Lumuwas si Marco mula sa kanilang probinsya sa Kamsur upang maghanap ng magandang trabaho sa Maynila. Sa tulong ng dati niyang kasamahan sa serbisyo, naging security officer siya ng isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Hindi nagtagal ay nagkakilala sila ni Katrina. 6 na buwan pa lang silang magkasintahan nang maramdaman nilang sila na ang itinadhana para sa isa't isa. Nagpakasal sila sa simpleng seremonya. Walang engrandeng handaan, walang mamahaling singsing. Ngunit punong-puno naman ng pagmamahal ang kanilang pagsasama. Lalong naging masaya ang kanilang pamilya nang isilang ang kanilang anak na si Nathan. Para kay Marco, kompleto na ang kanyang mundo. Biglang tumunog ang cellphone ni Katrina. Napapitlag siya. Si Marco ang tumatawag. "Hello?" Pinilit niyang maging normal ang kanyang boses. "Katrina, ayos ka lang ba?" Agad na tanong ni Marco. "Bakit?"
Halos isang oras na kitang hindi matawagan. Napapikit si Katrina. Tinawagan din ako ng teacher ni Nathan. Hindi mo raw siya nasundo sa daycare. Napahawak siya sa noo. Pasensya na. Nalate ako sa ospital. Papunta na ako ngayon. Nanahimik sandali si Marco. Katrina? Sigurado ka bang okay ka lang? Muntik nang bumigay ang kanyang luha. Oo, pauwi na ako. Mamaya na lang tayo mag-usap. Mabilis niyang ibinaba ang tawag bago pa siya tuluyang humagulgol. Maaga ring umuwi si Marco ng gabing yon. Pagpasok pa lang niya sa bahay, agad niyang napansin ang mapupulang mata ng kanyang asawa. May mali, at alam niyang hindi yon simpleng pagod lamang. Lumapit siya rito. Love, may gusto ka bang sabihin? Tahimik na tumayo si Katrina. Tara sa kusina. Ayaw kong marinig ni Nathan. Halos isang oras silang nag-usap. At sa loob lamang ng ilang minuto, parang gumuho ang mundo ni Marco. Paulit-ulit niyang binabasa ang medical records. Paulit-ulit niyang tiningnan ang diagnosis. Hanggang sa tuluyan niyang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya kayang mawala ang asawa. Hindi ngayon, hindi kailanman. Magkano ang kailangan? Mahina niyang tanong. Sinabi ni Katrina ang halaga. Napayuko si Marco. Kahit ibenta pa nila ang maliit na bahay ng kanilang ina sa probinsya, hindi pa rin sasapat. Pwede kong isan lang bahay, sabi niya. Agad na umiling si Katrina. Paano naman ang mama mo? Doon siya nakatira. Tahimik na napakamot sa ulo si Marco. Bigla siyang may naisip. Bukas, tatawagan ko si Don Ricardo. Nagulat si Katrina. Ang tinutukoy nito ay ang amo nitong bilyonaryong kolektor ng mamahaling painting. Napakayaman niya. Baka sakaling pautangin niya ako. Marco, kahit lumuhod pa ako, susubukan ko. Napaluhod si Katrina sa harap ng asawa. Kung sakaling pumayag siya, paano natin babayaran? Hindi agad nakasagot si Marco. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi kita hayaang mamatay. Mahigpit niyang hinawakan ang dalawang kamay ng asawa. Kung ayaw mong lumaban para sa akin, isipin mo si Nathan. Kailangan ka ng anak natin. Tuluyan nang napaiyak si Katrina. Wala na siyang naisagot dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Ayaw niya ring iwan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, mas maagang pumasok si Marco sa mansyon ng kanyang amo. Halos 5 taon na siyang nagtatrabaho roon. At sa loob ng panahon na yon, nakuha niya ang buong tiwala ng mayamang negosyante. Nang makitang bumaba na ito para mag-almusal, agad siyang lumapit. Don Ricardo, pwede ko po ba kayong makausap? Tahimik na nakinig ang matandang negosyante habang ikinikwento ni Marco ang kalagayan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, isa lamang ang isinagot nito. Magkano ang kailangan mo? Halos manginig ang boses ni Marco habang binabanggit ang halaga. Mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay umiling ang matanda. Marco, hindi biro ang halagang hinihingi mo. Baka abutin ka ng maraming taon bago mo yan mabayaran. Alam ni Marco na tama ito. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang buhay ng kanyang asawa kaysa sa kahit na anong halaga. Lumuhod man ako, gagawin ko. Pangako babayaran ko po. Tulungan niyo lang po akong iligtas ang asawa ko. Tahimik siyang pinagmasdan ni Don Ricardo. Makalipas ang ilang segundo ay nagsalita ito. May isang paraan. Napatingin si Marco. Magkita tayo sa opisina ko pagkalipas ng 1 oras. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi man tuwirang pumayag ang matanda. May pag-asa. At para kay Marco, sapat na yon upang muling mabuhay ang kanyang pag-asa. Agad niyang tinawagan ng asawa. Love, pakisabihin mo ng doktor. Sa tingin ko, makakahanap na tayo ng paraan. Napaiyak si Katrina habang hawak ang cellphone. Salamat. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Marco. Lalaban tayo. Hindi kita hahayaan. Ngunit hindi niya alam na ang kapalit ng perang magliligtas sa buhay ng kanyang asawa ay isang kasalanang habang buhay niyang pagsisisihan. Tahimik na nagmamaneho si Marco habang papunta sila ni Audrey sa NAIA. Habang nasa biyahe, panay ang tingin niya sa dalaga. Marco? Nakangiting sabi nito. Alam mo ba, sayang talaga.
Napatingin sandali si Marco. Bakit naman? Kung hindi mo lang nakilala si Katrina, baka ikaw nang napangasawa ko. Napailing lang siya at bahagyang natawa. Pasensya na Ma'am Audrey, pero huli na ang lahat. Masaya na ako sa pamilya ko. Ngumisi naman ang dalaga. Huwag ka nang magkunwari. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko ang usapan niya ni Daddy. Biglang naniga si Marco. Alam kong may sakit ang asawa mo at alam kong desperado kang makahanap ng malaking halaga para sa pagpapagamot niya. Hindi makapaniwalang napatingin si Marco rito. Hindi magandang makinig sa usapan ng iba. Wala akong pakialam. Humarap si Audrey sa kanya at diretsyong nagsalita. Kung gusto mo, kaya kong kumbinsin si Daddy na ibigay ang buong halaga. Saglit na tumigil ang kanyang paghinga. Pero may kapalit. May kapalit? Ano? Hiwalayin mo si Katrina. Malamig nitong sabi. At pakasalan mo ako. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Marco. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalaing kayang sabihin yon ng anak mismo ng kanyang amo. Pasensya ka na, kalmado niyang sagot. Pero hindi ko kailanman ipagpapalit ang asawa ko. At hindi ko kailangan ng tulong mo. Nagtampo si Audrey. Padabog itong tumingin sa labas ng bintana at hindi na muling nagsalita hanggang makarating sila sa paliparan. Pagkatapos ihatid ang dalaga, agad na bumalik si Marco sa mansyon ni Don Ricardo. Gusto niyang makuha agad ang perang ipinangako nito. Pagpasok niya sa opisina ng negosyante, tahimik nitong binuksan ang malaking vault sa likod ng bookshelf. Isa-isang inilapag sa mesa ang makakapal na bungkos ng salapi. Hindi pa man niya nahahawakan ng pera. Parang nanginig na ang kanyang mga kamay. Narito ang napag-usapan natin. Dalhin mo ng asawa mo sa ospital sa ibang bansa. At pagkatapos, tumingin ito ng diretso sa kanya. Tuparin mo ang pangako mo. Tumango si Marco. Hindi ko kayo bibiguin. Mahigpit niyang hinawakan ang bag na puno ng pera. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil alam niyang mula sa araw na yon, unti-unti na siyang nalulubog sa isang kasalanang wala ng atrasan. Mabilis ang naging proseso ng pagpapagamot ni Katrina. Tinulungan siya ng kanyang doktor na maihanda ang lahat ng dokumento para makaalis ng bansa. Pagkalipas lamang ng 2 linggo, nasa loob na sila ng NAIA Terminal 3. Mahigpit na yakap ni Katrina ang kanyang anak na si Nathan. Paulit-ulit itong hinahalikan sa noo. Hindi niya alam kung makakabalik pa ba siya. Mahal, mahina niyang tinawag si Marco. Kapag hindi ako nakabalik, huwag mong sabihin yan. Makinig ka muna. Napaluha siya. Balang araw, may makikilala kang ibang babae. Normal lang yon. Huwag mo lang pababayaan ang anak natin. At sana huwag mong hayaang saktan siya ng magiging asawa mo. Biglang humigpit ang hawak ni Marco sa kanyang 2 balikat. Tama na. Hindi na mauulit ang mga salitang yan. Mariin ang kanyang boses. Sabi ng doktor, mahalagang positibo ang isip mo. Kaya maniwala ka. Babalik ka at walang kahit sinong babaeng papalit sa'yo. Kahit ano pang mangyari, hindi ko pababayaan ang anak natin. Tuluyan ang umiyak si Katrina. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mahigpit silang nagyakap. Para bang ayaw na nilang pakawalan ng isa't isa. Habang naglalakad si Marco palabas ng terminal, may narinig siyang pamilyar na boses. Marco! Paglingon niya, si Audrey na naman. May dala itong mamahaling maleta at bagong dating mula sa bakasyon. Hay, pagkakataon nga naman, nakangiti nitong sabi. Sabi ni Daddy, naka-leave ka raw? Oo, inihatid ko lang ang asawa ko. Ngumiti si Audrey. Sa wakas, malaya ka na sa pabigat na yon? Biglang nagdilim ang mukha ni Marco. Una sa lahat, hindi pa bigat ang asawa ko. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. At pangalawa, nakalive ako dahil ihahatid ko ang anak ko sa probinsya. Wala akong oras sa mga sinasabi mo. Hindi na niya hinintay ang isasagot ng dalaga. Agad siyang sumakay sa sasakyan at umalis. Naiwang nakatingin si Audrey habang nagpipigil ng galit. Hindi siya sanay na tinatanggihan at lalo siyang nainis dahil sa bawat pagtanggi ni Marco, mas lalo lang siyang nahuhumaling dito. Pagsapit ng dapit hapon, nakarating si Marco sa kanilang baryo sa Kamsur. Pagbukas pa lang niya ng gate ay sinalubong na siya ng kanyang ina. "Oh anak,
Mahigpit siyang niyakap nito. Kanina pa kita hinihintay. Kumusta ang biyahe? Nasaan na si Nathan? Nakatulog na po sa sasakyan. Napangiti ang matanda. Ngunit agad ding napansin ang lungkot sa mukha ng anak. Kamusta si Katrina? Tahimik na yumuko si Marco. May pag-asa, Panay, pero mahaba pa ang laban. Hindi na muna nagtanong ang matanda. Halika, naghanda ako ng hapunan. Si Aling Sara ang nagpalaki kay Marco. Isa siyang dating guro sa pampublikong paaralan. Ngunit nang mabuntis ng hindi kasal, marami ang humusga sa kanya. Dahil sa kahihiyan at intriga, napilitan siyang huminto sa pagtuturo. Kalaunan ay inalok siyang bumalik sa paaralan. Ngunit tumanggi na siya. Hindi niya malilimutan ang masasakit na salitang ibinato sa kanya noon. Sa halip ay nagtrabaho siya bilang librarian sa munisipyo at buong buhay na inialay sa pagpapalaki kay Marco. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya kailanman sinabi kung sino ang tunay na ama ng kanyang anak. Kaya lumaking walang ama si Marco. At yun ang dahilan kung bakit ipinangako niya na hindi niya hahayaang maranasan yon ni Nathan. Magdamag silang nag-usap ng kanyang ina. Ikinuwento niya ang lahat, maliban sa pinakamahalagang sekreto. Hindi niya sinabi ang kasunduang ginawa niya kay Don Ricardo. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang ina habang inaaming papasok siya sa isang kasalanan. Kinabukasan, iniwan muna niya si Nathan sa pangangalaga ng kanyang ina. Pagkatapos ay bumiyahe siya papunta sa Ilocos, kung saan matatagpuan ang lumang museo na kinalalagyan ng obra na nais ni Don Ricardo. Pagsapit ng gabi, nag-check-in siya sa maliit na hotel sa bayan. Matapos kumain sa isang karinderya, naglakad siya papunta sa museo. Tahimik niyang pinagmasdan ang buong gusali. May CCTV, may alarm system. Ngunit napansin niyang walang gwardyang naka-duty sa gabi. Isa-isa niyang isinasa ulo ang bawat detalye. Kinabukasan ay bumalik siya sa museo. Kunwari isang ordinaryong turista. Pagpasok niya ay agad siyang sinalubong ng isang masayahing tour guide. Magandang umaga po. Ako si Rina. Malugod ko po kayong iniimbitahan na libutin ang aming museo. Ngumiti si Marco. Sa totoo lang, gusto ko lang sanang magpalipas ng oras. Hindi naman po kayo istorbo. Masiglang sagot ng dalaga. Mahilig talaga ako sa sining. Paborito kang trabaho ko. Napangiti si Marco. Sige, ikaw nang bahala sa akin. Halos isang oras siyang inilibot ni Rina sa bawat koleksyon. Kitang-kita ang pagmamahal nito sa bawat obra. Kahit simpleng larawan ng prutas ay naipapaliwanag nito na parang isang napakahalagang kayamanan. Hanggang sa makarating sila sa mismong painting na ipinapakuha ni Don Ricardo. Hindi halata sa mukha ni Marco ang kaba. Tahimik lang siyang tumingin. Isa ito sa pinakamahalagang koleksyon ng museo, buong pagmamalaking paliwanag ni Rina. Gawa ito ng isang tanyag na pintor sa Europe noong huling bahagi ng ika-19th century. Napakahalaga nito. Marami nang gustong bumili pero hindi ito kailanman ibibenta. Napatingin si Marco sa painting. Sa unang pagkakataon, hindi na niya ito tinitingnan bilang isang obra, kundi bilang kapalit ng buhay ng kanyang asawa. Paglabas ni Marco sa museo ay hindi na siya mapakali. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang pinakamapanganib na bahagi ng plano. Ngunit para magtagumpay siya, kailangan niyang makuha ang buong tiwala ni Rina. Ang mabait at inosenteng tour guide na walang kamalay-malay sa tunay niyang pakay. Bago siya tuluyang umalis, ngumiti siya sa dalaga. Rina, kung hindi ka mamamroblema, pwede ba kitang yayain maghapunan mamaya? Nagulat ang babae. Ako? Oo. Wala kasi akong kakilala rito sa vegan. At sa totoo lang, nakakabagot ang mag-isang kumakain. Bahagyang namula si Rina bago ngumiti. Sige, anong oras? 8:00 ng gabi. Sa Cafe Leon. Deal. Habang papalabas ng museo si Marco, pakiramdam niya'y lalo siyang nilalamon ng konsensya. Hindi niya gustong gamitin ang damdamin ng isang inosenteng babae. Ngunit sa isip niya, kung hindi niya ito gagawin, baka ang asawa naman niyang si Katrina ang mawala ng buhay. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe yon mula kay Katrina. Mahal, tapos na lahat ng laboratory tests. Sa makalawa ng operasyon ko, huwag kang mag-alala sa akin. Napangiti si Marco kahit namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Agad siyang nag-reply. Lalaban ka.
Hihintayin ka namin ni Nathan. Mahal na mahal ka namin. Mahigpit niyang hinawakan ng cellphone. Yun lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang maling landas na pinasok niya. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, eksaktong dumating si Rina sa cafe. Simple lamang ang suot nitong floral dress, ngunit litaw ang natural nitong ganda. Napansin niyo ni Marco. Akala ko hindi ka na darating. Usapan ay usapan, masayang sagot ng dalaga. Habang naghahapunan ay napakadali nilang nagkasundo. Mahilig pala si Rina sa pagpipinta. Pangarap niyang balang araw ay magkaroon ng sarili niyang maliit na art gallery. Ikaw naman? Tanong niya. Kwento mo naman ang buhay mo. Sandaling natahimik si Marco. Alam niyang mula sa sandaling yon, magsisimula na ang pagsisinungaling. Isa akong project manager ng isang construction company sa Makati. Single ako at wala pang oras para mag-asawa. May maliit na condominium unit na rin akong nabili. Halos walang pag-aalinlangan niyang sinabi ang bawat kasinungalingan. Hindi niya maaaring sabihin ng totoo. Kapag nalaman ni Rina na may asawa at anak na siya, hindi na ito muling magtitiwala sa kanya. Napangiti ang dalaga. Ibig sabihin, stable ka na. Pwede ka nang bumuo ng pamilya. Napangiti si Marco. Siguro nga. Pagkatapos nilang kumain ay naglakad sila sa makasaysayang mga kalsada ng vegan. Nagkwentuhan, nagbiruan, hanggang sa hindi nila namalayan, madaling araw na pala. Huminto si Marco, tumingin siya sa mga mata ni Rina, at ginawa ang pinakamabigat na kasinungalingan sa buong buhay niya. Rina, mahal kita. Biglang namula ang babae. Hindi siya makapagsalita. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Mahinang tumango si Rina. Dati hindi, pero ngayon naniniwala na ako. Napapikit si Marco. Pakiramdam niya, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang kutsilyo na unti-unting sumasaksak sa kanyang konsensya. Rina, gusto kitang pakasalan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ha? Marco, ang bilis naman. Kakakilala pa lang natin. Ngumiti siya. Hindi kita minamadali. Handa naman akong maghintay. Hindi napigilan ni Rina ang mapaluha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may lalaking nagparamdam sa kanya na mahalaga siya. Mahigpit siyang yumakap kay Marco at sa yakap na yon, lalong nadurog ang puso ng binata. Lumipas ang 1 linggo, lalo pang tumibay ang relasyon nilang dalawa. Lubos na ang tiwala ni Rina kay Marco. Hindi na nito itinatago ang anumang bagay. Maging ang security procedures ng museo, naikikwento na rin niya nang hindi namamalayan. Doon nalaman ni Marco ang alarm code, ang lokasyon ng mga susi, at maging ang schedule ng pagbubukas at pagsasara ng museo. Samantala, magandang balita rin ang dumating mula sa Singapore. Matagumpay ang naging operasyon ni Katrina. Araw-araw ay gumaganda ang kanyang kondisyon. Maging ang mga doktor ay nagsimulang umasa na tuluyan siyang gagaling. Dapat sana'y masaya si Marco, ngunit kabaliktaran ang kanyang nararamdaman. Habang lumalakas ang kanyang asawa, lalo namang bumibigat ang kanyang konsensya. Hindi niya kayang saktan si Rina, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kapag hindi niya natupad ang utos ni Don Ricardo, alam niyang hindi lamang siya ang mapapahamak, pati ang kanyang asawa, pati ang kanyang anak. Marco, naputol ang kanyang iniisip nang marinig ang tinig ni Rina. Nawawala ka na naman sa isip. Napangiti siya. May iniisip lang sa trabaho. Huwag ka mag-alala. Biglang lumiwanag ang mukha ng babae. May gusto pala akong sabihin. Ano yun? Inibitahan ka ni Lola? Magluluto siya ng paborito niyang mga ulam. Excited na siyang makilala ka? Kinabahan si Marco, ngunit wala na siyang magagawa. Sige, pupunta ako. Mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng lola ni Rina. Parang matagal na niya itong apo. Sunod-sunod ang inihain na pagkain. Empanada, pinakbet, inihaw na bangus, at ang paborito nitong tsaa. Habang kumakain ay napansin ni Marco ang kabutihan ng matanda. Hindi ito nagtatanong ng anumang sensitibong bagay. Hindi siya inuusisa. Bagkus ay masaya lamang itong nakikinig sa kanilang dalawa. Habang pinagmamasdan ang maglola, lalong bumigat ang kanyang dibdib.
Bakit ba silang kailangan kong lokohin? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpaalam ang matanda. Pupunta muna ako sa kapatid ko sa kabilang bayan. Bukas na ako uuwi. Ngumiti ito sa kanilang dalawa. Halatang sinasadya nitong bigyan sila ng pagkakataon na magsama. Gabi na nang makabalik sila sa bahay. Ako na ang magluluto, alok ni Marco. Habang abala siya sa kusina, palihim niyang inilabas ang maliit na bote ng pampatulog. 1 patak, 2 patak, 3. Dahan-dahan niya tong hinalo sa inumin ni Rina. Pagkatapos ng hapunan, napahawak ang babae sa ulo. Marco, parang inaantok ako. Kung ganoon, mahiga ka muna. Mahinang ngumiti si Marco. Ilang segundo lang ang lumipas, nakatulog na si Rina sa upuan. Maingat niya itong binuhat papunta sa kama. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Rina, patawarin mo ko. Kahit hindi mo na ako mapatawad habang buhay. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng museo at isinulat sa isip ang alarm code. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Ilang minuto lang ang ginugol niya sa loob ng museo. Na-disable niya ang alarm, nakuha ang painting, naibalik ang alarm system, at nakaalis ng walang bakas ng pwersahang pagpasok. Pagsikat ng araw, nasa mansyon na siya ni Don Ricardo. Tahimik niyang inilapag ang painting sa harap ng matandang negosyante. Napangiti ito habang sinusuri ang obra. Mukhang naging maayos ang lahat. Walang nakasunod, walang nakakita. Seryosong tumango si Marco. Pero may isang inosenteng babae ang siguradong madadamay. Mahinang natawa si Don Ricardo. Hindi ka mamatay ng pagkawala ng trabaho. Tuluyan din siyang makakabangon at ang mahalaga, nailigtas mo ang asawa mo. Pagkaraan ay tumingin ito ng diretso sa kanya. Makinig kang mabuti. Magbakasyon ka muna. Umuwi ka sa probinsya. At tandaan mo kapag nahuli ka, huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Dahil kapag ginawa mo yon, hindi magiging ligtas ang pamilya mo. Nanigas si Marco. Ngayon niya lubusang naunawaan na habang buhay na siyang bihag ng sikreto ni Don Ricardo. Masayang masaya si Nathan nang makita ang bagong bisikletang regalo ng kanyang ama. Halos buong maghapon siyang naglibot sa bakuran ng bahay ng kanyang lola, habang paulit-ulit na nagpapasalamat kay Marco. Daddy, dito na lang tayo tumira. Masayang sigaw ng bata. Mas gusto ko rito kay Lola. Napangiti si Aling Sara habang pinagmamasdan ng apo. Napakabait talaga ng batang yan. Ngunit habang masaya silang lahat, napansin niyang tila may mabigat na dinadala ang kanyang anak. Malungkot ang mga mata nito. Tahimik at madalas na tulala. Marco, mahina niyang tawag. May problema ba? Parang hindi ka mapakali. Okay lang ako, Nay. Pagod lang siguro. Hindi na nagpumilit ang kanyang ina. Nang yakapin siya nito, parang bumalik sandali ang pakiramdam niyang ligtas siya, gaya nung bata pa lang siya. Kinabukasan ay madaling araw pa lang, bumiyahe na si Marco patungo sa Singapore. Hindi niya sinabi kahit kanino. Gusto niyang sorpresahin si Katrina. Sigurado siyang matutuwa ito kapag nakita siya. Paglapag ng eroplano, dumiretso siya sa ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang asawa. Madali niyang nahanap ang silid nito matapos magtanong sa information desk. Huminga siya ng malalim, ngumiti at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit sa sumunod na ilang segundo, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng silid, mahigpit na magkayakap si Katrina at ang lalaking doktor na gumagamot dito. Hindi niya magawang huminga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Unti-unting lumingon si Katrina at nang makita siya'y bigla itong namutla. Marco? Nabitawan agad ng doktor ang babae. Napakamot ito sa batok. I leave you too. Agad itong lumabas ng silid. Naiwang tahimik ang mag-asawa. Matagal na walang nagsalita. Si Marco ang unang bumasag ng katahimikan. Pasensya na. Mahina ang kanyang boses. Mukhang maling kwarto ang napasukan ko. Ngumiti siya ngunit halatang pilit lang yon. Kung tutusin, mukhang magagaling nga talaga ang mga doktor dito. Mukhang hindi lang katawan mo ang gumaling. Tumulo ang luha ni Katrina. Marco,
Sorry. Mahigpit na pumikit ang lalaki. Wag ka mag-sorry. Dahil hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko. Ilang sandali silang parehong tahimik. Matagal ko nang gustong sabihin to, pero hindi ko alam kung paano. Huminga siya ng malalim. Alam ko noon, mahal kita. Pero nang makilala ko si Dr. Adrian, doon ko lang na-realize na hindi pala yun ang tunay na pagmamahal. Parang sinaksak ang puso ni Marco. Respeto ang nararamdaman ko para sa'yo. Pasasalamat, pero hindi pagmamahal. Patuloy ang pagpatak ng mga luha nito. Mahal ko na siya at mahal niya rin ako. Pagbalik ko ng Pilipinas, aayusin kong annulment. Ang legal na paghihiwalay natin. Dadalhin ko rin si Nathan. Biglang nagdilim ang mukha ni Marco. Anong sabi mo? Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Subukan mong ilayo sa akin ang anak ko. At hindi ko alam ang kaya kong gawin. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Hindi pa niya kailanman nakita ang asawa niyang ganoon kagalit. Marco, wag mong subukan ang pasensya ko. Mahina ngunit mariing sabi nito. Hindi mo kukunin si Nathan. Hindi. Pagkatapos nun, tahimik siyang tumalikod. Hindi na siya lumingon. Hindi na rin siya nagsalita. Sa bawat paghakbang ni Marco palabas ng ospital, parang may unti-unting namamatay sa loob niya. Hindi na niya maalala kung paano siya nakarating sa airport. Hindi rin niya maalala ang buong biyahe pauwi ng Pilipinas. Isa lang ang malinaw sa isip niya. Ang babaeng ipinaglaban niya. Ang babaeng halos ikasira ng buhay niya. Ang dahilan kung bakit gumawa siya ng hindi karapat-dapat. Nagawa siyang ipagpalit sa ibang lalaki. Hindi niya maintindihan. Ano pa ba ang kulang? Hindi ba sapat ang lahat ng isinakripisyo niya? Hindi ba sapat na isinugal niya ang sarili para lang mabigyan ito ng ikalawang buhay? Ngunit huli na ang lahat. Nawasak na ang kanyang pamilya. Pagbalik sa Maynila, hindi na siya nagtago. Wala na siyang pakialam kung hulihin man siya ng pulis, kung mabunyag man ang ginawa niyang pagnanakaw. Parang wala nang halaga ang lahat. Unti-unti siyang nalulong sa alak. Araw-araw, gabi-gabi. Hanggang sa halos hindi na siya makilala ng mga nakakakita sa kanya. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi si Katrina ang napapanaginipan niya, kundi si Rina. Nakikita niya itong umiiyak, humihingi ng paliwanag. Inaabot ang kanyang kamay at sa tuwing lalapitan niya ito, nagigising siya sa bangungot. Isang araw ang tuluyang gumising sa kanya. Marco! Boses yon ng kanyang ina. Nay! Nak! Nadulas ako. Nabalian ako ng paa. Hindi ko na kayang asikasuhin si Nathan. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Marco. Biglang bumalik ang kanyang ulira. Hintay niyo po ako. Pupunta ako kaagad. Pagdating niya sa probinsya ay agad niyang inalagaan ang kanyang ina. Unti-unti niyang binitiwan ng alak. Napagtanto niya may 2 taong hindi niya maaaring pabayaan. Ang kanyang ina at ang kanyang anak. Habang lumilipas ang mga araw, lalong napapalapit si Nathan sa kanya. Madalas silang mangisda, maglaro, magkwentuhan, at isang hapon, habang nakaupo sila sa tabing ilog ay biglang nagtanong si Marco. Anak, paano kung maghiwalay kami ng nanay mo? Sino ang gusto mong makasama? Hindi man lang nag-isip ang bata. Ikaw, tsaka si Lola. Napangiti si Marco. Talaga? Opo, kasi kayo ni Lola, hindi niyo ako sinisigawan, hindi niyo ako pinapalo. Naniga si Marco. Anong sabi mo? Napayuko si Nathan. Kapag wala ka sa bahay, pinapalo ako ni Mommy ng sinturon. At sinasabihan ako na wag kong sasabihin sa'yo. Pakiramdam ni Marco ay gumuho na naman ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya kailanman napansin ang paghihirap ng sariling anak. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi na kita pababayaan. Pangako, wala nang mananakit sa'yo. Pag uwi nila ng bahay ay naghihintay na si Aling Sara. Halatang balisa ito. Marco, tumawag si Katrina. Nandito raw siya sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo at kukunin niya si Nathan. Tahimik na tumingin si Marco sa kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi niya ang buong katotohanan. Nay, may ibang lalaki siya. Doktor at gusto niyang doon na manirahan. Napahawak sa dibdib ang matanda. Hindi maaari.
pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Mahigpit na kinayom ni Marco ang kanyang kamao. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Kahit umabot pa kami sa korte, hindi ko hahayaang mapunta siya sa isang taong nanakit sa kanya. Tahimik na tumango ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali, may sinabi itong hindi kailanman inasahan ni Marco. Anak, panahon na siguro upang malaman mo ang tungkol sa tunay mong ama. Parang tumigil ang paghinga ni Marco. Sa loob ng mahigit 30 taon, ngayon lamang bubuksan ng kanyang ina ang lihim na matagal na nitong itinago. Dati, mahina nitong simula. May isang lalaking dumating sa baryo natin para dumalo sa kasal ng pinsan niya. Ang pangalan niya ay Gregorio Mendoza, mahinang sabi ni Aling Sara. Napangiti ang matanda habang inaalala ang nakaraan. Akala ko siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Nangako siyang babalikan ako at nangako siyang pakakasalan niya ako. Pero bigla siyang nawala. Saka ko lang nalaman, may asawa na pala siya. Tahimik lang si Marco. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, lungkot, o awa. Ngunit nagpatuloy ang kanyang ina. 2 taon nang lumipas, bumalik siya at namatay na noon ang asawa niya. Wala silang naging anak. Nalaman niyang may anak pala siya sa akin at gusto kanyang makilala. Pero ako ang tumanggi. Akala ko'y hindi mo na siya kailangan. Ngayon sa tingin ko'y panahon na para makilala mo ang tunay mong ama. Tahimik na tumango si Marco. Nay, tawagan mo siya. Makalipas ang ilang araw ay bumiyahe sina Marco at Nathan patungo sa Batangas, kung saan nakatira si Gregorio. Pagbaba pa lang nila sa terminal, nagkatinginan na agad ang mag-ama. Hindi pa man sila nagkakakilala ng personal, parang alam na nila agad kung sino ang isa't isa. Lumapit si Gregorio, namumula ang mga mata. Hindi niya napigilang yakapin ang anak. Salamat, mahina niyang bulong. Salamat at dumating ka. Hindi na napigilan ni Nathan ang umiti. Lolo? Lumuhod ang matanda. Oh, apo. Mahigpit siyang niyakap ng bata. Sa unang pagkakataon, parang nabuo ang isang pamilyang matagal nang may kulang. May negosyo pala si Gregorio. May ilang gasolinahan, may mga car wash, at isang malaking bahay malapit sa dagat. Ipinaghanda niya ng masaganang salo-salo ang anak at apo. Halos buong maghapon silang magkasama. At sa gabing yon, nagkaroon ng seryosong usapan ng mag-ama. Hindi na nagsinungaling si Marco. Isinumbong niya ang lahat. Ang sakit ni Katrina, ang kasunduan nila ni Don Ricardo, ang pagnanakaw sa museo, at ang panloloko niya kay Rina. Matagal na tahimik si Gregorio. Anak, mabigat ang kasalanan ginawa mo. Pinakamalaking biktima rito ay si Rina. Pero tungkol naman kay Katrina, wag mo nang balikan. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Tumango si Marco. Ang gusto ko ngayon, mapatawad ako ni Rina. Napailing ang matanda. Wag, mapapahama ka. Kapag nalaman ng pulis ang lahat, ikaw ang unang makukulong. Hayaan mong ako ang pumunta. Susubukan kong tulungan siya. Napangiti si Marco. Salamat po, Dad. Napaluha si Gregorio. Ngayon lang may tumawag sa akin ng Dad. Mahigpit silang nagyakap at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng ama. Lumipas ang 1 linggo, si Gregorio mismo ang pumunta sa Vigan upang hanapin si Rina. Pagbalik niya ay mabigat ang kanyang mukha. Anak, napakalaki ng pinsalang nangyari. Na-heart attack ang lola ni Rina at natanggal siya sa trabaho. Siya ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagkawala ng painting. Pero alam mo ba ang mas masakit? Hindi kanya isinumbong. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Bakit? Dahil mahal ka pa rin niya. Napayuko siya. Hindi siya nakapagsalita. Ipinagpatuloy ni Gregorio ang kwento. Binilahan ko ng gamot ang lola niya. Kumuha ako ng abogado para ipagtanggulo siya. At nag-iwan na rin ako ng pera para sa kanila. Tanging yun lamang ang naitulong ko. Buong gabing hindi nakatulog si Marco. Lalong bumigat ang kanyang konsensya. Alam niyang hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kinabukasan ay tumawag ang nanay niyang si Sara. Marco, bumalik si Katrina. Gusto ka raw makausap. Pakisabi ho, umalis na siya. Galit na sagot ni Marco. Hindi yun ang dahilan. Iniwan na siya ng doktor na karelasyon. Bumalik siya rito at umaasang mapapatawad mo.
Napangisi si Marco. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Puro awa na lamang. Nagkita sila sa isang parke. Pagkakita pa lang ni Katrina ay lumuhod agad ito. Marco, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita at nagkamali ako. Ibalik natin ang pamilya natin. Tahimik siyang nakatingin dito. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita. Magaling kang umarte. Pero huli na, tapos na tayo. Ako na ang maghahain ng annulment at si Nathan mananatili sa akin. Napaluha si Katrina. Aagawin mo ang anak ko? Hindi. Ikaw ang kusang lumayo. At isa pa, natatakot sa iyo ang anak natin. Alam ko na ang lahat. Alam kong sinasaktan mo siya kapag wala ako. Nanigas si Katrina. Marco, huwag ka nang lumapit sa nanay ko. Huwag mo na rin guluhin ang buhay namin. Pagkatapos nun, tahimik siyang tumalikod. Hindi na siya lumingon pa. Tuluyan na niyang isinara ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Mula roon ay dumiretso siya sa Ilocos. Kinakabahan siyang umakyat sa apartment ni Rina. Paulit-ulit siyang kumatok, ngunit walang nagbukas. Hanggang sa sumilip ang matandang kapitbahay. Hinahanap mo ba si Rina? Opo. Nasa palengke, nagtitinda ng isda. Natanggal kasi dun sa trabaho, magnanakaw raw. Parang tinuhog ang puso ni Marco. Alam niyang siyang tunay na dahilan kung bakit nasira ang buhay ng babaeng yun. Agad siyang tumakbo papunta sa palengke at doon niya nakita si Rina. Nagkasuot ng apron, nagbebenta ng isda sa ilalim ng tirik na araw. Tahimik siyang lumapit. Rina, namutla ang babae. Umalis ka. Wala kang karapatang magpakita rito. Pakinggan mo lang ako. 15 minuto at pagkatapos nun, hindi mo na ako makikita. Sa isang maliit na coffee shop, sinabi ni Marco ang buong katotohanan. Wala siyang itinago. Ang sakit ni Katrina, ang pagnanakaw, ang pananakot ni Don Ricardo, ang bawat kasinungalingan, at pati na rin ang tunay niyang nararamdaman. Nung una, akala ko konsensya lang, kaya hindi kita makalimutan. Pero nang makita ulit kita ngayon, naintindihan kong mahal kita. Sana patawarin mo ko. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Tahimik na tumulo ang luha ni Rina. Umalis ka? Mahina nitong sabi. Ayaw na sana niyang lumingon, ngunit nang makalayo na siya, may narinig siyang boses. Marco, huminto siya. Paglingon niya'y tumatakbo si Rina. Mahigpit siyang niyakap nito. Hindi kita kayang mawala. Tuluyan ang bumigay ang kanilang mga luha at sa pagkakataong yon, pareho nilang pinili na magsimula ulit. Makalipas ang ilang taon, napawalang sala si Rina matapos lumabas ang mga ebidensyang nagpapatunay na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng painting. Samantala, naharap din sa batas si Don Ricardo dahil sa iba pa nitong illegal na gawain at tuluyang naibalik sa museo ang ninakaw na obra. Sa isang maaliwalas na hapon, nagtipon ng buong pamilya sa hardin ng kanilang bahay. Abala sina Aling Sara at Lola Pilar sa paghahanda ng pagkain. Masayang naglalaro si Nathan kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Habang pinagmamasdan sila ni Marco, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rina. Ngumiti siya. Sa wakas, natagpuan din niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi perpekto, ngunit buo at puno ng pagmamahal. Lagi nating tandaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa laki ng sakripisyong kaya mong gawin, kundi sa katapatan at tamang paraan ng pagmamahal. Ang paggawa ng mali para sa mabuting layunin ay may mabigat pa ring kapalit, at kadalasan ay may mga inosenteng taong nasasaktan. Gayunpaman, ipinapakita rin ng kwentong ito na ang taos-pusong pagsisisi, pag-ako sa pagkakamali at pagnanais na ituwid ang nakaraan ay maaaring maging daan sa ikalawang pagkakataon. Sa huli, ang tunay na kaligayahan ay hindi dumarating hindi sa panlilindang, kundi sa katotohanan, pagpapatawad at pagmamahal na tapat at walang hinihinging kapalit. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.